Game na. Ayan, welcome. Ito po ang first video log namin. Okay. So, ang vlog na to ay tungkol ito sa campsite review. So, ang pinupuntahan namin yung campsite, nagka-camp kami doon, tapos ay nire-review namin at grade namin. May rubrics kaming ginawa. Bibigyan namin ng grade yung campsite. So, ang grade na ibibigay namin ay mayroon tayong category. Okay. So, ang categories namin ay ito, merong sa accessibility 10%. Salita. Facilities 10%. Additional activities offered or amenities 10%. Hospitality 20%. At ang pinaka-importante, campsite view 50%, a total of 100%. Ayan. Yung hospitality na 20% ay tungkol sa mga staff na nandoon sa mismong camping site. So, ang unang campsite na i-review namin, okay? May nakalimutan tayo. Babawasan pala natin ang campsite view ng 10%. Ilalagay natin ang affordability. Yan, okay. Isasama namin ang affordability. Okay? 10%. So, ito yung first campsite na i-review namin. Ang unang category ay accessibility. Hindi. Ang unang campsite na pagcampingan natin ay Singalong Campsite Nature Hill. Singalong. Sa San Juan, Antipolo City. So malapit lang siya. Okay? So ito muna yung natin. Ano yan? Ano una natin? Accessibility. Okay. So, 10% siya. Anong score ang may bibigay mo? Okay. Ang score na mabibigay ko pagdating sa accessibility ay siguro 6%. 6%. Dahil malayo. Medyo malayo. Pero, kung mahilig kayo sa mga sa trekking or mahilig kayong mag-hike, ma-enjoy nyo talaga siya. Ma-enjoy nyo puntahan yung mismong camping site. Kasi meron siyang 30-minute walk. Tsaka yung mga campers, gusto nila, nilalakad nila. Yung iba naman gusto, doon na agad pwedeng makarating ang motor. Pwede. Sa akin, 6 sa'yo, no? Sa akin, bigyan ko siya 8. Kasi okay na yung daanan kahit papano. Okay? 8. Ang pangalawa ay facilities. Pero i-add ko rin yung accessibility kasi nakaka-enjoy din maglakad kasi sa parang medyo sapa ba? Yung dadaanan mo napakaganda. May madadaanan na napakaganda. So, dagdagan mo ang score ng accessibility. 8 na rin pala. 8, ayan. Kasi maganda habang dumadaan kayo doon sa papuntang Singalong, ang ganda ng daanan. Yung sapa, tapos yung ang linaw ng sapa. Alayin mo yung sapa, pwede ka uminom ng tubig doon. Sobrang linaw. Tatapakan lang ng paa mo. Tapos mga kawayan, buho sa gilid. Ayan. So, tahimik. Okay? Yung mga nature lover, mag-enjoy. Ito yung pangalawang category. Affordability na. Ang next naman po ay affordability. Okay, ang affordability, may bigyan ko siya ng score na
siguro 8 na lang din. Kasi sa amin, ang binayad namin ay 300 per head para sa tent pitching. So, nag-tent pitch lang kami. Tapos, nagdala kami ng sarili naming tent. Then, so sa amin dalawa, 600. So, ang nangyari doon, mag-down payment muna ng half, 300 through GCash. Then, yung another 300 babayaran sa mismong site, sa mismong araw na pagpunta mo. So, total So, of sa akin ay 600 binayaran total natin. of 600. Sa amin dalawa na yun. Sa pinaka-basic camper Okay. lang yon, no? Mm. Okay. So, 8 po ang score ko para sa kanila. 8 din sa akin. 8 din. Okay? So, dun sa affordability. Ayan, yun. tapos na kami maghapunan. Pero maaga pa, naghapunan na kami. Dahil mahirap magluto pag madilim na. So, inagahan na namin magluto, tapos kumain na rin kami. And, ayan. Pahangin-hangin na kami ngayon. Tapos maya-maya, matutulog na. Ayun ba? Sisat ka pa? Tatlong category na tayo. Next category is yung facilities. Ayan, so ang facilities, kasama dun yung, para sa akin, ang bibigay kong score para sa facilities ay 6. Baba. Kasi hindi Bakit six? hindi pa masyadong patag yung yung Pero hindi naman pwedeng patagin yung ay, bundok. pwedeng patagin. Ay, hindi pala. Na lang ulit. 8 na lang pala ulit. Nababago ang score mo. Nababago yung score. Ayun, 8. Yung score ko, Tandaan mo, yung ibang campers, ayaw nila na masyado ginagalaw yung campsite. Basta ang mahalaga sa ibang campers, may CR lang sila. okay. Okay. Pero yung facility nila, tama ka. Kung maraming campers na sabay-sabay mag-CR, hindi kakayanin. Kaunti lang. Kaya. Okay. So, dagdagan pa rin na ng CR sa baba, Sa siguro, no? Tsaka yung Yung hagdanan, hagdanan. pwede ma-improve yun. Kasi pag tag-ulan siguro, madulas yun. Madulas. Pero napunta kami doon, Muddy siya. maganda naman daanan. Hindi naman madulas. May mga hagdanan naman na lupa lang, ano? Lupa. O, pwedeng i-improve yun. Okay? Anong score mo? Facilities? May tindahan naman sila doon, di ba? Kompleto naman. May Kompleto bilhan. naman. Tapos, Maganda may yung mga ilaw nila sa kubo. gabi. May mga Ang ganda ng ilaw kubo. nila sa gabi. Ang ilaw nila ay Solar. solar. Automatic pag gabi na, open na siya. Pag umaga naman, namamatay na siya. Solar eh. Okay? So, ang binigay mo ay 8 ulit. 8. Sa'yo. Sa akin, 8 din. Today is April 21. 21? 23. April 23. Nandito kami ngayon sa Singalong Campsite. Trinay namin pumunta rito. Kararating lang namin. Nag-tent pitch lang kami. So ito ang area namin. Malapit siya sa puno. Ito yung sound na maririnig nyo dito. Ang oras ngayon ay 2 o'clock na, no? 1:08. So, tahimik, sobrang tahimik siya. Mahangin. Medyo sa daanan mainit lang sa dinaanan namin, kaya pinawisan kami. Pero dito pasulput-sulput ang hangin, medyo maganda. Tahimik, sobrang tahimik. Kung gusto talaga mag-relax, relax ka talaga rito. So pahinga muna kami, mamaya magluluto na kami. Dito kami kumain sa loob kasi ang daming langaw sa labas. Yan, ito ulam namin. Yan. Ito yung hinahabol ng langaw. Sisig. Tsaka Sisig. bacon. Ayan, okay. Kain Po sa po. food, sa blessings. Parang salungat tayo sa hangin na, no? Iikot natin. Ikot itong ano.
Sisig. Sama natin ito sa hipon. Alin? Sa bilad. Pwede yan. Oh, pwede rin. Ang lagayan. Oh, sarap na. Oh. Ang hiwa ba ng sibuyas? Bakit ang lalaki? Parang panlaga. Tapos, saan patayin? Ganun, forward. Ayun kanina. Oo. Pa ganun. Yan. Clockwise. Yan, patay na yan. Next Okay. ay pang-apat. Ito yung amenities or yung mga additional activities. Offered nung singgalong. Offered ng singgalong. Okay, so aside from magka-camping ka itself, meron siyang pwede kayo mag-trekking. Ayan. So yun nga, merong 30-minute walk na may madadaanan ng mga Yun, panalo sapa, na yun. Oh. na malinis ang tubig, at maririnig mo yung huni ng mga ibon habang naglalakad Ayun, ka. Kala ko, additional offered na yun. Ayun, so kasama yun, yung trekking. Ayun. Meron silang maliit na lubluban, parang pool. Pool, swimming pool. Okay. Maliit lang siya. Tapos Pangpawi lang kasi sa init yun. ang water naman nila doon ay natural Natural water. water. Natural water. Tapos, ayun. So, trekking, merong swimming doon, meron ding, syempre, yung camping, ayan. So, yun. So, Wala ang na. score, ang score, O baka naman, hindi natin natanong, baka may ibang may iba offered pang pa. offer. Pero makikita din sa campsite kung ano ang pwedeng activities na gawin. So far, nung nandun kami, viewing. Viewing. Hindi naman kami nakapag-swimming. Sa akin, 7 siya. Okay. Sa akin ay, siguro, 7 na rin. 7. Okay, pangilan na tayo? Pagdating naman Dali natin muna. sa panglima, Panglima ay hospitality. Okay, so, hospitality. Nung unang nahanap ko ang singgalong, ayan, so nag-inquire ako, so nagustuhan ko naman, kaya, ayun, napili namin siya na campingan. Ngayon, nung time na sumagot ako na pupunta talaga kami doon, Confirm. nag-confirm na talaga magka-camping kami. Mayroong GC sila na ginawa para lahat ay doon ma-update kung ano, at saka doon din mako-contact yung kanilang pinaka-tour guide. So, kung may questions kayo kung tungkol doon sa madadatnan, doon sa singgalong, at yung mga dapat bilhin, dapat dalhin, doon namin tinatanong, doon namin nalalaman. Tapos, Parang pre-camping. Parang pre-camping. Tapos, ang maganda doon, merong taga-sundo at meron din talagang taga-hatid. So, merong tour guide na magsusundo mula dun sa kanilang meet-up place sa may chapel. Pagdating pa lang doon sa parkingan, napaka-accommodating nung pinaparkingan. Although kasamahan din nila yon. Doon sa parkingan, bago pa doon, sinusundo na talaga sa may chapel. Na. Tapos, pagdating nga mismo dun sa parking area, napaka-safe ng Parkingan. ng parkingan nila, dahil nga merong bakod at saka meron talagang nagbabantay. Kaya hindi ka mag-worry na iwanan mo yung i-park mo yung motor mo, yung sasakyan mo, at saka yung helmet mo or kung ano man. Kasi, Tinatabi pa nila yung helmet kung nakamotor kayo. Tapos, yun, maliban doon, pagdating mo mismo doon sa camping site, yung mga tao na nandoon, talagang very accommodating sila, very Mga staff. hospitable, yung mga staff, lahat. Then, Actually, tinatanong pa nila kung may papabili. ayun, isa pa Ayan. yun. So, meron doon, tinatanong nga kami kung meron kami ipapabili. So, magbibigay na lang syempre kami ng konting. Oo, suhol. Kasi malayo. Medyo Malayo. malayong lakarin. 30 minutes ba naman? Papabit-bit mo. Papabitbit. Kaya, yun. Tapos natuwa ako nung pauwi na tayo. Grabe. Yung batang sumundo sa atin. Ano pangalan? Buboy. Hinatid talaga kami papuntang highway. Ayaw na nga namin Oo. sana. Kasi nakamotor naman kami.
hinatid pa talaga kami ng batang. Hindi kami iniwanan hanggang sa makarating kami doon sa highway mismo. Doon sa mismo, sa meet-up place, kung saan sila nagsundo, doon din ihahatid. Campsite view. Okay, so campsite view. So pagdating sa mismong camping site, may tatanong sa iyo yung staff kung saan namin gustong Ayun, ang ganda nun. Oo. Hindi ka bibigyan nila ng dito ka. Oo. Napakaganda ng ganon. So, Parang ikaw ang pumili. Palibasa 10 pitch tayo. Pinapipili kami ng lugar. Kung saang lugar. So, tapos, ang maganda doon, ino-offer nila yung pinakamagandang view na makikitaan namin. oo. Yung sa peak. Sa peak. Sa peak. Hindi na kami umakyat hindi dun na sa namin peak. Kasi ang daming nagbablog na doon. So, kitang-kitan, pinapakita na nila yung view. So, ayun. Kaya hindi na kami pumunta dun sa pinaka-peak. Doon na lang kami sa bandang baba. Doon kami pumwesto sa may malapit sa puno ng Nara. Ayan. So, doon kami nag-tent pitch. Then, pagdating naman sa view, dahil nga hindi namin pinili yung pinakamataas na view, hindi namin siguro nakita yung pinaka-best view na ino-offer ng single. Okay, so tayo naman kasi nag-refuse. So, kami naman na nag-refuse nun. Kaya, yung view, actually, hindi namin masyado. Bibigyan natin siya ng score. Depende sa kabuuhan. Oo. Halimbawa, kung saan ka mang point doon sa campsite, tumingin, ano ang nakikita mong view? Yun eh. Ayan. Hindi naman lahat kasi ng campers doon sa peak pupunta eh. Paano naman yung nasa baba? Okay? So, sa akin, kung 40% yan, bibigyan ko lang siya ng 33. 33. Okay. Dahil yung pwesto natin, hindi natin ma-view yung ibang Siguro sa dami ng puno, mapuno kasi. Siguro sa ibang pwesto, magandang view. Pero doon sa view natin, dahil bundok siya, ang nakikita kong tatanawin mo lang ay isang bundok lang din na medyo mas mataas pa sa'yo. So maganda sa point ko lang bilang baguhan na nagka-camp. Tingin ko maganda yung view na ang bundok na nakikita mo ay parang mas maliit pa
doon sa bundok na kinatatayuan mo para makita mo yung kabuuhan. Okay, 33 sa akin. 33. Sa akin naman ay 30. Ayun. 30. 30 lang out of 40. Okay. Hindi mo ba dadagdagan? Okay. Ayun. So, bali ito total namin, di-divide sa, dalawa kami nag-score kasi. So, i-divide sa dalawa. So, yun ang rating or grade ng Singalong campsite sa point of view lang namin. Kasi yung ibang mga campers naman, iba naman yung way ng pagre-rate nila. Okay? So, sa disclaimer, so, hindi naman kami professional campers. Kami ay katuwaan lang na magbigay ng score or point or grade doon sa campsite. Ayon lang yun sa pananaw namin. Okay? So, bago natin ibigay yan, magbibigay din kami ng remarks. Hindi remarks recommendation. Kaya dito po muna tayo sa recommendation. Okay? So, bago namin i-reveal yung grade nila. Okay. Grade namin para sa kanila. Grade natin para sa Singalong campsite. Okay? So, ikaw muna, recommendation? Recommendation. Okay, so napansin din kasi namin doon yung tutugtugan kita. Sa CR, ang recommendation ko doon sa CR, napansin namin na nauubusan siya ng tubig tuwing gabi, madaling araw. So kung maraming campers, mahirap yon sa part na yon pag walang tubig yung CR. Kasi ang tubig nila hindi siya gripo. Galing pa sa baba. Iniigib pa yung tubig niya galing sa sapa. Tapos yun yung mayroon namang sila motor to pump yung water doon sa taas. Kaya lang ang problema nila doon na hindi naman talaga nila maiiwasan na problema. Sobrang kawawa yung nag-iigib. Tsaka dry season kasi dry season, kulang sa water. Halos mahigop talaga yung pinakamakina nila. Kasi nga sobrang tagtuyot. Kaya siguro yun, yung tubig. Tsaka nahihirapan talaga yung nag-iigib. Yun. Tingin ko. So, pwede. Siguro pag ganun campsite, para rin sa iba, kung ang campsite nyo ay mahirap talaga yakit ang water, tingin ko lang huwag kayo gumawa ng CR sa ibabaw. Sa baba kayo gumawa ng CR. Hayaan mo ng campers bumaba. As long as madali yung water. Tingin ko lang. Okay. Ayun. Ano pa? Yung nung kumakain tayo, malangaw. yun. Medyo malangaw lang. Malangaw. Talagang kumain kami sa loob ng tent. Ang gusto namin sana kumain sa labas ng kasi nga syempre para yung ambience ba, yung paligid. Kaya lang medyo maraming langaw. Bangaw. Kaya nagstay talaga kami doon sa loob ng tent. Doon kami kumain. At hindi rin pumayag yung langaw na bigyan mo lang siya ng konting pagkain sa iba. Gusto yata makisalo. Makikisalo talaga. Kaya doon kami sa loob. So dapat disiplinahin nila yung langaw. Hindi. Kausapin sa akin, napansin ko kasi, may mga hayop sila doon. Manok, yun, may pabo ba? Pihen. Yan. Madami sa likod. Hindi ko alam kung kanila yon or sa kamag-anak nila. Pero nakikita ko pumapasok yung manok doon sa area. Loob ng site. Siguro dapat bawasan yung kasi yung ipot ng manok nagiging hanapin ng langaw yun Sa mga poultry farm, nilalangaw talaga. So siguro dapat bawasan nila yung alagang manok, hayop nila doon para hindi dumami yung langaw. Okay, ganun lang siguro yun. Or disiplinahin nila yung langaw. Kausapin isa-isa yung langaw. Ano pa? Kasi nung dumating tayo doon, nandun umikot ako, nakita ko ang dami pang mga kubo-kubo. Ang gaganda. Nung dumating tayo doon, nandun pa yung parang siguro may nag-bonfire yata doon, no? Parang hindi pa yata nalinis masyado ng
Yung mga damo-damo. Yung mga damo. Yung Actually, hindi ano pa lang yun. naayos. Utility lang, naglinis lang sila. Hindi pa naayos. Okay. Ayun. Hindi ganun ka big deal yun. Mhm. Tapos, Ano pa? mayroon sanang utility na nag-check doon sa mga kubo kung mayroon ng babagsak na parts, ano, kasi parang yung katabi natin bumagsak yung duyan. Oo. Baka sa pagkakatali lang. Pero yung ibang parts ng kubo, tingin ko yung sa maintenance, sino-double check din para hindi magiba. Okay? Kasi mayroong mga parts na paghawak mo, sabi naman ng isa doon sa pinaparkingan natin, hindi pa daw mapagawa-gawa yung singgalong dahil ang tagagawa nila ay busy pa. Baka naman itatapat nila nitong after ng summer. Pwede po ganun. Marami pang mai-improve. Napakaganda po ng singgalong yung lugar. Ang isa pa sa recommendation ko doon, sana doon sa may area sila, katulad ng tindahan, na yung mga product ng taga roon sa Singgalong, San Juan, magtinda sila doon, yung pwedeng mabitbit, pauwi ng mga campers, kung ano man ang special nila na product doon. Siguro kahit gulay. Gulay, Yung kal na manok. Pwede. Hindi. Kung anong produkto mayroon sila na kayang bitbitin. Okay. So, wag lang papag. Ang laki nun. Bitbitin nun. So, kung mayroon man silang special delicacy. Yun, pwede. Kasi, sa tulong siguro ng barangay, kung mayroong ambag sana yung barangay, malaki ang magagawa nila eh. Pwede niyang kausapin yung mga taga roon sa lugar na yon na pwedeng mag-create ng isang product na pwedeng itinda nila para sa mga campers. Magkaroon sila ng sentrong tindahan. Okay? Iiwan lang doon, tapos yung campers, I'm sure, dadaan at dadaan. Okay? Kasi, kung part pa rin naman siya ng Antipolo, di ba? Ang Antipolo ay known sa sumaka. So, kung meron man lang sana dong suman, may mangga, kasoy na nagbebenta doon bilang special delicacy rin ng mga taga-Antipolo, mas maganda at I'm sure bibili talaga yung mga campers na nandoon. Ayan. Isa pa, idadagdag ko, para income na rin ng barangay, sana magsingil ng environmental fee, kahit 20 pesos, 10 pesos to 20 pesos. Mayroon namang taga-kolekta. Mag-iwan sila ng collector o kaya iwanan nakaresibo naman yan eh. So, maa-account naman nila yun. Sa ganong paraan, yung mga campers magkakaroon ng malasakit sa kapaligiran. Okay? So, meron pa akong naisip na recommendation. Nawawala sa ano ko. Isa pa pala. Pinakamahalaga to. Iniisip ko to eh. Dali. Nag-camp tayo doon April 23. April 23. So, pinapunta tayo doon ng tanghali. Okay. So, ang pagtanggap sa atin ay tanghali. Ang schedule namin doon ay 2 o'clock ng hapon hanggang 12 p.m. the other day. So, dahil yun yung schedule na binigay lahat sa amin. Lahat naman halos. Talaga. Yun ang pinakamaaga. Tapos, nagsusunod mayroon bang standard na ang camp talaga dapat tumanggap mga ganong oras? Di natin kadalasan. Karamihan kasi sa nakita kong mga camping sites, ganun talaga yung oras na ino-offer nila. Sa akin kasi, hindi maganda maglakad, mag-trekking ng ganong oras doon sa Singgalong. Although may lilim naman, pero malaki ang contribution ng init kapag tanghali ka maglakad. So, i-recommend ko na sana baguhin ang schedule ng pagtanggap nila at paglabas ng bisita. So, pwede silang tumanggap ng mas maaga para walang masyadong init. Ang sarap maglakad ng Tapos, pagdating nila sa campsite, may pasalubong na mainit na kape at saka suman. Yan. Siguro, patok na patok yun, ano? Yan.
Yun lang ang recommendation natin. May dadagdag ka Kasi pa? medyo mahigpit yata talaga mga camping sites kapag weekends kasi doon talaga maraming maraming mga umaakyat, maraming nagka-camp. Kaya lang mas maganda nga sana kung ang magiging time nila ng pagtanggap sa bisita ay mas earlier sa 2 p.m. kasi sobrang tirik na tirik yung araw. Iwas Hirap. heat stroke. Oo, kasi ang trekking kayang maglakad ang mga bata, siguro mga 7 years old, kayang lakarin. Tapos pwede rin akyatin ng medyo may edad na. Kaya lang, kung ganong oras yung schedule na ibibigay nila, kawawa, lalo na yung mga oldies sa paglalakad. Ayan. Okay. So, medyo Sige. mas earlier sana. Yun lang muna ang recommendation namin. Yun ay point of view lang namin. Ano? So, bibigay na namin yung grade. Kanina pala, nagkamali kami ng pag-score sa hospitality. Although, binigay naman namin na perfect score ang hospitality, dapat pala yun ay 20 points. So, binago namin, ginawa namin tig 20 kami. Perfect kasi kanina, ginawa namin 10. Okay, ang score namin, ang grade namin sa Singalong ay... Okay. Sa akin kasi, tinotal ko, 81% sa akin. Sa kanya ay 84%. So, in-add namin yun, i-divide sa dalawa. Kaya Hirap naman. ang grade ang grade namin para sa Singalong ay 83%. Okay, so highly recommended ang 83. Okay, so sa mga campers na gustong mag-camp, mag-trekking, especially mga kabataan, tsaka napaka-tahimik. Yung ibang video natin, papakita natin yung ang tahimik, alos ibon lang, huni ng ibon ang maririnig ninyo. Tuko. Ayan. So, sana abangan nyo pa kami sa susunod na camp review namin. So, magka-camping muna kami sa isang campsite at i-review namin. Bibigyan namin ng grade ang campsite. Yun doon sa category na binigay namin. So, sa ngayon, yun lang muna ang video log namin. Okay, unang video log namin. So, wala pa tayong subscriber. Ayan. Sana magkaroon ng subscriber, ano? So, ang una nating subscriber, nagsabi na, ano? Ayan. Asahan ko siya. Asahan mo siya. Okay? So, yun lang muna sa ngayon. Abangan nyo pa ang susunod na camp review namin. So, salamat sa panonood. Salamat. Thank you so much. Okay.